Tingnan, pakinggan at isapamuhay aklat 4. Mga alagad ng Diyos. Magandang araw kaibigan. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao at siya ay nagmamalasakit sa lahat. Karapat-dapat siya sa ating pagpupuri. Ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan upang tayo ay makapaglingkod at makasunod sa Kanya. Pakinggan ninyo ang kwento na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Mga pangyayari na nakasulat sa salita ng Diyos, ang Biblia. Tingnan ang litrato sa kulay dilaw na libro at ilipat ang pahina kapag nakarinig ng tunog na ganito. Unang larawan. Ang paglikas ng pamilya sa taggutom. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao, subalit sila ay tumalikod sa Kanya. Dahil mahal ng Diyos ang bayan ng Israel, kaya sila ang napili upang siya ay kilalanin at sambahin. Nakipagtipan ng Diyos sa kanila upang maipakita sa buong mundo ang Kanyang kamangha-manghang biyaya. Ginamit ng Diyos ang Israel upang ang Kanyang pangalan ay matanyag sa lahat ng bansa. Subalit, ang bansang Israel ay madalas na sumuway laban sa Diyos. Sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan katulad ng ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila. Nagpadala ang Diyos ng digmaan at kagutuman sa bayan ng Israel upang sila ay mapanumbalik muli sa Kanya. Noong panahon na iyon, nagpasya ang isang pamilya na pumunta sa lupain ng Moab upang maghanap ng pagkain. Nanirahan sila sa lupain yaon sa loob ng 10 taon. Doon namatay ang kanilang ama. Ang 2 anak na lalaki ay nakapag-asawa ng Moabita. Pagkatapos, namatay din ang mga anak na lalaki at tanging ang ina at ang kanyang 2 manugang na babae ang naiwan sa dayuhang lupain. Ikalawang larawan. Bumalik sila Naomi at Ruth sa Israel. Ang ina ng pamilya ay si Naomi. Ang kanyang mga manugang na Moabita ay sina Ruth at Orpa. Nagpasya si Naomi na bumalik sa kanyang sariling bayan. Sinamahan siya ni Ruth at Orpa sa kanyang paglalakbay. Sinabi ni Naomi sa kanila, "Mga anak ko, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pang muli upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Pinabayaan na ako ng Diyos." Kaya hinagka ni Orpa si Naomi at ito ay bumalik na sa tahanan ng kanyang mga magulang. Nagpaiwan si Ruth kay Naomi at nagsabi, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, magiging aking bayan. Ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos." Kaya, si Ruth ay sumama kay Naomi sa Bethlehem, sa lupain ng Juda. Ikatlong larawan. Si Ruth sa bukirin. Sina Naomi at Ruth ay mahirap ang pamumuhay. Nagsabi si Ruth kay Naomi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag." At nagpunta siya sa bukid kung saan ang mga manggagawa ay nag-aani ng butil. Ang may-ari ng bukiring iyon ay si Boaz. Tinanong niya ang kanyang mga katiwala kung sino ang dayuhang babae na nasa kanyang bukirin. Sumagot ang isa sa kanila, "Siya po ang babaeng mula sa Moab na kasama ni Naomi nang umuwi rito." Narinig ni Boaz kung gaano ito kabuti sa kanyang biyanan na babae at nakita niya na ito ay masipag. Kaya't sinabi niya kay Ruth, "Manatili ka rito kasama ang aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan nag-aani ang mga kalalakihan at sumunod ka sa kanila kasama ng mga kababaihan." Sinabihan ni Boaz sa mga kalalakihan na nagtatrabaho sa kanya na huwag gambalain si Naomi at mag-iwan ng mga butil upang kanyang maipon.
Nang gabing iyon ay sinabi ni Ruth kay Naomi ang tungkol sa kabutihan ni Boaz. Sinabi ni Naomi, "Pagpalain nawa siya ni Yahweh." At sinabi pa ni Naomi, "Ang taong iyon ay malapit nating kamag-anak." Ika-4 na larawan, si Ruth at si Boaz sa giikan. Isang araw, sinabi ni Naomi kay Ruth, "Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Si Boaz ay ating kamag-anak. Magpapagiik siya ng sibada ngayong gabi. Kaya't maligo ka, magpabango ka, at isuot ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka at iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin." Ginawa nga ni Ruth ang mga sinabi sa kanya ni Naomi. Nang magising si Boaz, ay nakita niya si Ruth sa kanyang paanan. Alam niya na gusto siya nitong pakasalan, sapagkat iyon ang kaugalian sa Israel noong panahong iyon. Kapag namatay ang isang lalaki sa Israel, ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak ang maaaring magpakasal sa kanyang nabalong asawa. Kaya't sinabi ni Boaz kay Ruth, "Huwag kang matakot. Gagawin ko para sa iyo ang lahat ng hinihiling mo. Iginagalang ka ng lahat ng taong bayan." Ika-5 larawan, si Boaz at ang mga matatanda sa Bethlehem. Nagtawag si Boaz ng 10 matatanda sa pintuan ng Bethlehem. May isa pa silang kamag-anak na unang may karapatang magpakasal kay Ruth, ngunit silang lahat ay sumang-ayon na si Boaz ang dapat na makasal sa kanya. Upang mapagtibay ang kanilang kasunduan, ibinigay ng kanilang kamag-anak ang kanyang sandalyas kay Boaz. Ito ang kaugalian sa Israel. Kinuha ni Boaz si Ruth bilang kanyang asawa at sila ay nagkaroon ng anak na lalaki na ang pangalan ay Obed. Kaya sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, "Purihin ang Panginoon, hindi ka niya pinabayaan na walang apo na mag-aalaga sa iyo. Maging tanyag nawa siya sa Israel. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit pa kaysa sa iyong 7 anak na lalaki." At hindi naglaon, si Obed ay naging lolo ni David, ang dakilang hari ng Israel. Ika-6 na larawan, si Maria at ang anghel ng Diyos. Maraming taon ang nakalipas pagkatapos ni Ruth, ang Diyos ay muling pumili ng isang babae upang maglingkod sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Maria. Siya ay nagmula sa angkan ni Ruth. Si Maria ay isang birhen at nakatakda ng ikasal sa isang lalaki na nagngangalang Jose. Ngunit bago sila ikasal, isang anghel ng Diyos ang nagpakita kay Maria. Sinabi niya sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya mula sa Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki, at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas." Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen." Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Nagbuntis si Maria at nanganak ng isang sanggol na lalaki, at pinangalanan niya itong Jesus. Ika-7 larawan, nanalangin si Hana sa Diyos. Pagkatapos ng panahon ni Ruth, may isa pang babae sa lupain ng Israel na ang pangalan ay Hana. Siya ang asawa ni Elkana.
Mahal na mahal si Hana ng kanyang asawa, ngunit hindi siya masaya sapagkat hindi siya magkaanak dito. Si Elkana ay may mga anak sa isa pa niyang asawa na si Penina. Iniinsulto nito si Hana at pinagtatawanan sapagkat hindi ipinahintulot ng Diyos na siya ay magkaanak. Taon-taon ay nagpupunta sila sa templo ng Diyos sa Shiloh upang sumamba at mag-alay ng mga handog sa Diyos. Nagtungo si Hana sa templo para manalangin sa Diyos at tumangis. O Panginoon, alalahanin po ninyo ang inyong lingkod at pagkalooban ng isang anak na lalaki. Iahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan para sa iyo. Habang nananalangin si Hana sa Diyos, nakita siya ni Eli, ang punong saserdote. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom ng alak." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Idinudulog ko lang po sa Panginoon ang paghihirap ng aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Ipanatag mo ang iyong sarili. Naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa Kanya." Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Hana. At dumating ang panahon na nanganak siya ng isang sanggol na lalaki at pinangalanan niya itong Samuel. Ikawalong larawan, ang batang si Samuel sa templo ng Diyos. Noong bata pa si Samuel, inialay na siya ni Hana sa Diyos. Dinala ni Hana si Samuel sa templo sa Shiloh upang makasama ni Eli. At doon, tinuruan ni Eli si Samuel kung paano maglingkod sa Diyos. Si Eli ay may 2 anak na lalaki. Sila ay mga pari, subalit hindi sila sumusunod sa Diyos. Kaya itinigil ng Diyos ang pakikipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga pari. Isang gabi, habang si Samuel ay nakahiga sa loob ng templo, bigla siyang tinawag ng Diyos, "Samuel! Samuel!" At patakbo siyang lumapit kay Eli. "Narito po ako. Bakit niyo po ako tinawag?" Ngunit sinabi ni Eli, "Hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ulit." Nangyari ito ng 3 beses. Kaya napagtanto ni Eli na ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya kay Samuel na tugunin ang Diyos at sabihin, "Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod." Kaya nang tinawag muli ng Diyos si Samuel, sa 4 na beses ay sinabi nito, "Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig ang inyong lingkod." Sinabi ng Diyos kay Samuel na malapit na niyang hatulan ang pamilya ni Eli dahil sa kasamaan ng kanyang mga anak. Kinaumagahan, pinilit ni Eli si Samuel na sabihin sa kanya kung ano ang sinabi ng Diyos. Kaya sinabi nga niya, maraming beses na nakipag-usap ang Diyos kay Samuel at siya ay naging mahusay na pari, propeta at pinuno sa Israel. Ika-9 na litrato. Nanalangin si Samuel para sa Israel. Ginawa nga ng Diyos ang kanyang sinabi tungkol sa masasamang anak ni Eli. Napatay ang mga anak ni Eli sa digmaan nang matalo ng mga Filisteo ang Israel. Sa loob ng 20 taon, ang Filisteo ang namuno sa bansang Israel. Kaya sinabi ni Samuel sa mga tao, "Kung kayo ay manunumbalik sa Diyos ng buong puso, alisin sa inyong buhay ang mga Diyos-Diyosan, at mangako sa Panginoon na siya lamang ang inyong paglilingkuran, ay ililigtas niya tayo mula sa kamay ng mga Filisteo." At sinunod nga ng mga Israelita si Samuel. Sila ay nagsama-sama sa isang lugar, at doon ay nag-alay si Samuel ng handog para sa Diyos at nanalangin para sa Israel. At nang muling salakayin ng Filisteo ang Israel, ay nagpadala ang Diyos sa kanila ng malakas na bagyo. At takot na tumakas sa mga Filisteo, at nagawa silang talunin ng Israel. Ika-10 larawan. Pinahiran ni Samuel ng langis si Saul.
Ang Diyos ang tunay na hari ng Israel, at si Samuel ang namumuno sa mga tao para sa kanya. Ngunit nais ng mga Israelita na magkaroon din sila ng hari, katulad ng mga ibang bansa. Hindi nasiyahan si Samuel nang marinig ito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Sundin mo ang lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinakwil nila bilang kanilang hari." May isang binata na ang pangalan ay Saul. Siya ay matangkad at makisig. Isang araw, pumunta si Saul kay Samuel. Nang makita ni Samuel si Saul, nagsalita ang Panginoon kay Samuel. "Siya ang taong sinasabi ko sa iyo, pamumunuan niya ang aking bayan." Kaya kumuha si Samuel ng lalagyan ng langis at ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul. Ito ang palatandaan na siya ang pinili na maging hari. Sa loob ng 40 taon, si Saul ang namuno sa Israel bilang hari. Ikalabing-isang larawan. Itinakwil ng Diyos si Saul bilang hari. Sa panahon ng paghahari ni Saul, maraming beses na napinsala ng Amalekita ang Israel. Kaya't sinabi ni Samuel kay Haring Saul, "Pakinggan mo ang mensahe mula sa Diyos. Lusubin mo ang mga Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat ng kanilang mga ari-arian at huwag magtitira kahit isa." Tinulungan ng Diyos si Saul at ang kanyang hukbo upang talunin ang mga Amalekita. Ngunit ang mga Israelita ay sumuway sa Diyos. Itinira nila ang pinakamagagandang hayop ng mga Amalekita upang ipang-alay sa Diyos at hindi rin nila pinatay ang hari ng Amalek tulad ng iniutos sa kanila ng Diyos. Kaya sinabi ni Samuel kay Saul, "Mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya bilang hari." Nang patalikod ng si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit niya at napunit ito. Sinabi ni Samuel sa kanya, "Inalis na sa iyo ngayon ng Panginoon ng kaharian ng Israel at ibinigay ito sa iba, sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo." Ikalabing-2 larawan. Si Jesus sa templo ng Diyos. Maraming taon ang lumipas pagkatapos ni Samuel. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus sa mundong ito na isang sanggol sa Israel. Ipinanganak siya bilang anak ni Maria. Noong siya ay 12 taong gulang, si Maria at ang asawang si Jose ay nagtungo sa Jerusalem kasama si Jesus. Noong sila ay pabalik na, napansin nila na hindi nila kasama si Jesus, kaya hinanap nila ito. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Namangha ang lahat ng nakarinig sa mga isinasagot niya at sa kanyang katalinuhan. Sinabi ni Maria sa kanya, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ako ay narito sa bahay ng aking ama?" Noong si Jesus ay isang bata pa lamang katulad ni Samuel, alam na niya na kaya siya naroon ay upang maglingkod sa Diyos. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Ikalabing-3 larawan. Si David, ang magiting na pastol. Si Saul ang unang hari ng Israel, subalit patuloy siyang sumuway sa Diyos. Kaya iniwan na siya ng Diyos at hindi na muling tinulungan. May isang batang lalaki na nagngangalang David. Siya ay tagapangalaga ng mga tupa ng kanyang ama. Nagtitiwala si David sa Diyos at hindi siya natatakot sa panganib. Isang araw ay nahuli ng leon ng isa niyang mga tupa.
Pinatay ni David ang leon at nailigtas ang kanyang tupa. Gumawa rin siya ng magagandang musika at umaawit ng papuri para sa Diyos. Ang kanyang mga kanta ay tinawag na mga awit at matatagpuan sa salita ng Diyos, ang Biblia. Si David ay ang taong kinalulugdan ng Diyos, kaya siya ang pinili niya upang maging hari pagkatapos ni Saul. Ngunit naging hari lamang siya pagkamatay ni Saul. Ikalabing-apat na larawan. Si David at ang higante. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga Filisteo. At kasama ng mga Filisteo ang isang higante na si Goliath. Sumigaw siya sa mga Israelita at sinabi, "Pumili kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin." Natakot ang mga Israelita kay Goliath at walang nais na makipaglaban sa kanya. Na magkagayoy sinabi ng batang si David, "Sino ba ang Pilisteyong iyon na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos?" Hindi natakot si David sa higante, kaya hiniling niya kay Haring Saul na hayaan siyang lumaban kay Goliath at pumayag naman ang hari. Nagtungo si David kay Goliath at nagsabi, "Makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. Malalaman ng lahat na nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin." Pagkatapos nito, kumuha si David ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng padapa sa lupa. Tumakbo siya papunta kay Goliath. Kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Hinabol sila at tinalo ng hukbo ng Israel. Ikalabing-limang larawan. Tinangkang patayin ni Saul si David. Noong una ay natutuwa si Saul kay David dahil nailigtas nito ang Israel. Gustong-gusto ng mga taga-Israel si David. Siya ay naging isang mahusay na sundalo at pinuno sa Israel. Masaya silang sumusunod sa kanya. Subalit nainggit si Saul kay David. Isang araw, habang tumutugtog si David ng plauta, pinasukan si Saul ng masamang espiritu. Kinuha ang kanyang sibat at 2 beses niyang inihagis kay David. Ang balak niya itusok si David sa dingding, pero nakailag ito at nakatakas. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ay marami pang beses na sinubukang patayin ni Saul si David. Subalit, ginabayan ng Diyos si David sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jonathan at ng iba pang mga Israelita. Subalit kinailangan pa rin tumakas si David sa malayong lugar upang makalayo kay Saul. Ikalabing-anim na larawan. Iniligtas ni David ang buhay ni Saul. Isang araw, si Saul at ang kanyang hukbo ay nagtungo sa ilang upang hanapin si David. Kinagabihan, habang natutulog si Saul at ang kanyang mga tauhan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Nais na patayin ni Abisai ang natutulog na hari, ngunit pinigilan ito ni David. Sinabi ni David sa kanya, "Parurusahan ng Diyos ang sino mang papatay sa kanyang piniling hari." Kaya kinuha ni David ang sibat at ang lalagyan ng tubig na nasa ulunan ni Saul. Nang makalabas sila ng kampo, sumigaw si David upang gisingin ang mga tauhan ni Saul. Tinawag niya si Abner, ang tagapangalaga sa hari. "Abner, bakit hindi mo binantayang mabuti ang mahal na hari? Tingnan niyo nga kung makikita pa ninyo ang sibat at lalagyan ng tubig na nasa ulunan niya." Sinabi ni David kay Saul, "Binigyan ko ng halaga ang buhay ninyo ngayon, at sana'y bigyan din ng halaga ng Panginoon ang buhay ko, at iligtas niya ako sa lahat ng kapahamakan." Pagkatapos, nagpatuloy na si David sa kanyang lakad, at si Saul naman ay bumalik na sa kanyang lugar.
17 larawan. Naging hari si David. Ang mga Filisteo ay muling nakipaglaban sa Israel. Si Haring Saul, ang kanyang anak na si Jonathan, at ang iba pa niyang anak na lalaki ay namatay sa labanan. At nagkaisa ang lahat na si David ang maging hari ng Israel. Itinayo niya ang kanyang palasyo sa lungsod ng Jerusalem. Sinabi ng Diyos kay David, "Ikaw ang gagabay sa mga mamamayan kong Israelita, gaya ng paggabay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Ikaw ang magiging pinuno nila. Ngayon ay gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga pangalan na pinakadakilang tao sa mundo." Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang naging hari, naghanda silang lahat upang makipaglaban sa kanya. Ngunit nagtiwala si David sa Diyos at ginawa niya ang mga iniutos sa kanya ng Panginoon. Kaya napatay niya ang mga Filisteo. At dumating ang panahon na natalo niya ang lahat ng mga Filisteo. Ikalabing-8 larawan. Si David at si Bathsheba. Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Isang gabi, habang naglalakad si David sa bubungan ng palasyo, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Ninais ni David na maging kanya ito. Ang pangalan ng babae ay si Bathsheba, ang asawa ni Uriah na isa sa mga sundalo ng hukbo ni David. Si Uriah ng panahong iyon ay nakikipaglaban sa mga kaaway ng Israel. Ipinasundo ni David si Bathsheba at sinipingan niya ito. Pagkatapos nito ay umuwi na si Bathsheba at dahil sa nangyari ay nabuntis ito at ipinaalam niya ito kay David. Nagpadala ng kautusan si David sa kapitan ng hukbo at kanyang sinabi na tiyakin na mamamatay si Uriah sa labanan at ito nga ay namatay. Pagkatapos ay kinuha ni David si Bathsheba upang maging kanyang asawa. Sinugo ng Diyos ang propetang si Nathan upang sabihin na mali ang kanyang ginawa. Sinabi ni Nathan kay David, "Pinatawad ka na ng Diyos at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo. Ngunit dahil nilapastangan mo ang Diyos, ang anak mo ang mamamatay." Nag-ayuno si David at nanalangin ng maraming araw. Subalit, pinahintulot pa rin ng Diyos na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba at ito ay namatay. Dinamayan ni David ang asawa niyang si Bathsheba. Hindi naglaon, nabuntis muli si Bathsheba at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan nilang Solomon. Mahal ng Diyos si Solomon. Ikalabing-9 na larawan. Ang templo para sa Diyos. Si David ay nagkasala sa Diyos. Subalit mahal niya ang Diyos at nais niya itong patuloy na paglingkuran. Nais niyang magtayo ng magandang templo kung saan maaaring magtagpo ang mga tao upang sumamba sa Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, "Hindi ikaw ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Dahil isa kang mandirigma at marami kang napatay. Ngunit ang iyong anak na si Solomon ay magiging isang tao ng kapayapaan at kapahingahan. Siya ang magtatayo ng aking templo. Bibigyan ko siya ng kapahingahan mula sa kanyang mga kaaway at patatatagin ko ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman." Naghanda si David na maraming bagay para sa templo ng Diyos sa Jerusalem bago siya namatay. Ngunit si Solomon ang nagtayo nito. 7 taon ang ginugol sa pagtatayo ng templo. Ang mga tao ng Israel ay sumamba sa Diyos sa templong ito sa Jerusalem sa loob ng 100 taon. At hindi nila nakalimutan na si David ay isang mahusay na hari. Ika-20 larawan. Pumunta si Jesus sa Jerusalem. Mga 1,000 taon pagkatapos ni David, pinadala ng Diyos si Jesus sa mundong ito bilang isang sanggol. Si Jesus ang pinakadakilang lingkod ng Diyos. Itinuro niya sa mga tao ang katotohanan tungkol sa Diyos. Gumawa siya ng mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
Sina Saul at David at lahat tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Ngunit si Jesus ay hindi kailanman nagkasala. Isang araw, sumakay si Jesus sa isang asno at nagtungo sa Jerusalem. Ang mga tao ay lumabas upang salubungin si Jesus at sumigaw, "Hosana, anak ni David!" Ang ibig sabihin ng Hosana, hiniling namin sa iyo na iligtas kami. At sila ay sumigaw din ng, "Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Nakita ng mga tao na si Jesus ay mas higit kay David. Siya ang dakilang hari, ang napiling Mesiyas ng Diyos, na inihula ng mga propeta daan-daang taon na ang nakaraan. Siya ang hari ng lahat ng mga hari. Ika-21 larawan. Pinakain ng mga uwak si Elias. Pagkatapos nila David at Solomon, may mga ibang hari pa ang namuno sa Israel, at isa dito ay si Ahab. Marami siyang ginawa na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Sumamba siya sa Diyos-Diyosang si Baal. Nagpatayo siya ng templo at altar para kay Baal sa Samaria. Nagpakasal siya sa isang dayuhang babae na nagngangalang Jezebel, na sobra ang kasamaan. Pinatay nito ang maraming tagasunod ng Diyos at pinilit niya ang mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Si Elias ay isang dakilang propeta ng Diyos ng panahong iyon. Nagtungo siya kay Ahab at kanyang sinabi, "Tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog. Kaya nagpadala ang Diyos ng taggutom sa lupain ng Israel." Gayunpaman, patuloy na pinangalagaan ng Diyos ang kanyang lingkod na si Elias. Ipinadala niya si Elias sa isang lugar na tinatawag na Kerit, kung saan maaari siyang uminom mula sa batis, at dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi para kanyang makain. Ika-22 larawan. Si Elias at ang apoy ng Diyos. Sa 3 taon ng taggutom, ay sinabi ni Elias kay Ahab na tawagin ang lahat ng mga tao ng Israel at ang mga propeta na naglilingkod sa Diyos-Diyosang si Baal, sa bundok na tinatawag na Carmel. Lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, "Hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin niyo siya. Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin niyo ito." Pero hindi sumagot ang mga tao. Kaya sinabi ni Elias, "Ngayon, dalhan ninyo kami ng 2 toro. Pagkatapos, pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong pero hindi ito sisindihan. Ganoon din ang gagawin ko sa 1 toro. Ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong at hindi ko rin ito sisindihan. Pagkatapos, manalangin kayo sa inyong Diyos at mananalangin din ako sa aking Panginoon. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy, ang siyang totoong Diyos." At sumang-ayon ng mga tao. Buong araw, ang mga pari ni Baal ay tumawag sa kanilang Diyos. Sumayaw sila sa paligid ng kanilang alay at sinugatan pa nila ang kanilang mga sarili gamit ang mga patalim. Ngunit walang apoy na dumating. Tinuya na sila ni Elias at kanyang sinabi, "Sige, lakasan niyo pa ang pagsigaw. Baka nagbubulay-bulay lang siya o nagpapahinga, o may pinuntahan, o kaya'y nakatulog at kailangang gisingin." Ang mga propeta ni Baal ay sumigaw ng malakas at patuloy na nagsayaw, ngunit wala pa ring apoy na dumating. At ang oras na ng paghahandog, inayos ni Elias ang altar ng Diyos na nagiba at ginawan ng kanal ang paligid ng altar. Iniayos niya ng mabuti ang panggatong sa altar. Kinatay ang toro at inilapag ito sa ibabaw ng gatong. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Sinabi niya sa kanila na gawin ito ng 3 beses, hanggang sa ang handog, ang kahoy at ang kanal ay mapuno ng tubig. Pagkatapos ay nanalangin siya sa Diyos, "Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob,
Patunayan ninyo sa araw na ito na kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. Agad na bumagsak ang apoy mula sa langit sa sakripisyo ni Elias at sinunog nito ang handog, kahoy at maging ang tubig sa kanal. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at nagsabi, "Ang Panginoon ang siyang Diyos! Ang Panginoon ang siyang Diyos!" Pagkatapos nito ay nanalangin si Elias para sa ulan at nagpaulan ng Diyos. At natapos na ang tagutom. Ika-23 larawan. Si Elias ay dinala sa langit. Pinatay ni Elias sa mga propeta ni Baal dahil sila ay masama. Dahil dito, ang asawa ni Haring Ahab na si Jezebel ay nagbanta na papatayin si Elias. Natakot si Elias kaya tumakas siya sa malayong lugar sa disyerto. Doon kinatagpo ng Diyos si Elias. Matapos makipag-usap ng Diyos sa kanya, hindi na siya natakot. At nagpatuloy siyang tinuruan ng mga tao na sumamba lamang sa iisang tunay na Diyos. Inutusan ng Diyos si Elias na piliin ang isang magsasaka na nagngangalang Eliseo upang humalili sa kanya bilang propeta. Isang araw habang sila ay naglalakad, biglang may dumating na karwahing apoy. Dumaan ito sa gitna nila at nagpahiwalay sa kanila. At biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At hindi na nakita ni Eliseo si Elias. Ika-24 na larawan. Sina Elias at Moises kasama si Jesus. Mga 700 taon pagkalipas ni Elias, nang si Jesus ay nabuhay sa mundo, sinama niya ang 3 sa kanyang mga alagad sa isang bundok upang manalangin. Habang nananalangin si Jesus, nagbago ang anyo ng kanyang muka at ang damit niya ay naging puting-puti na nakakasilaw tingnan. Biglang dumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias, at nakipag-usap sa kanya. Tulog na tulog noon sina Pedro, pero nagising sila at nakita nila ang nagliliwanag na anyo ni Jesus at ang 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. May narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang aking anak na aking pinili. Pakinggan ninyo siya." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na lamang si Jesus. Bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay patuloy na nagturo at gumawa ng maraming mga himala. Si Jesus ay naparito sa lupa bilang isang ganap na lingkod ng Diyos. Ipinakita niya sa atin kung paano nais ng Diyos na tayo ay mamuhay. Sa edad na 30, nagsimula siyang magturo sa mga tao at gumawa ng maraming mga himala. Noong siya ay mga 33 taong gulang, ibinigay niya ang kanyang buhay. Inako niya ang parusa na nararapat sa atin. Ang pagsunod niya sa kanyang ama ang naging daan para ang lahat ay maibalik ang magandang kaugnayan sa Diyos, malaya sa pagkakasala, kahihiyan at pangamba. Pinarangalan ng Diyos si Jesus sa pamamagitan ng pagkabuhay niya sa mga patay. Bibigyan din ng Diyos ng bagong buhay ang mga taong nagtitiwala kay Jesus at pupurihin siya bilang Panginoon. Patuloy na makinig sa mga kwento upang higit niyo pang malaman ang patungkol kay Jesus at kung paano maging kabahagi ng pamilya ng Diyos.